mga dinsiyan sa desisyon sa kalungtuwa at pending case against the Framework Agreement on Bangsamoro and the Comprehensive Agreement on We are independent for 500 years. Even Spain failed to compare. Problema na sukolisan talo Manipulating. Waiting the Supreme Court to come out that the result of the decision will be favorable to the Bangsamoro. Our struggle domination. Mamag-isa sa talo. Tanyaw na ng bro na katuwa-talo sa singanin ito ng bagay. Unity in Islam is something that will help the Bangsamoro. Ang pangunahing layunin ng summit na ito ay upang magtipon-tipon ang mga Bangsamoro leaders upang makabuo ng pinag-isang posisyon sa mga critical na isyong kinakaharap ng mga Bangsamoro sa pangkalahatan at ang kasalukuyang peace roadmap ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga tiyak na layunin, una, upang matipon at konsolidahin ang mga isyu at hamon na nakakaapekto sa mga Bangsamoro at ang kanilang mga komunidad sa gitna ng patuloy na peace process. Pangalawa, upang mapagsama-sama ang paninindigan at pagsuporta ng mga Bangsamoro leaders na isumite sa kinaukulan upang madaliin ang pagpapatupad ng mga napirmahang kasunduan. Pangatlo, upang mapagbuklod ang iba't ibang organisasyong Bangsamoro sa layuning magkaroon ng aksyon ang lahat ng mga naglalayong pagtibayin ang pagkakaisa ng mga Bangsamoro. Pang-apat, upang manawagan sa iba't ibang sektor at duty bearers ng pamahalaan ng Pilipinas at sa mga Pilipino, mga Bangsamoro, Moro Fronts, non-government organization at ang international communities na minsan pa ay suportahan at pagsikapan na makamit ang makatarungan, katanggap-tanggap at pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at iba pang lugar sa bansa. Ang League of Bangsamoro Organization o LBO ay liga ng 63 mga nagkakaisang organization sa Pilipinas na ang layunin ay palakasin ang pagkakasundo at pagkakaisa ng sambayanang Moro kasama ang indigenous people at settlers upang sa ganon ay maibalik ang dating masagana at mapayapang pamayanan sa Mindanao at buong Pilipinas. Isinagawa ang unang Bangsamoro Leaders Peace Summit noong Hunyo 7, 2015 sa Cotabato City. Nabuo ang isang petition paper na ibinigay sa liderato ng MILF na bumalik na sa orihinal na aspirasyon nitong independensya kung ang orihinal na BBL ay hindi maipasa sa Kongreso. Mas mabuting bumalik na lang sa original aspiration ng Bangsamoro na independence. Bilang independent ay totally po ay isang sovereign. Isa pang sovereign na state, Bangsamoro state, ang dapat na ipursigi po ng MILF. Huwag nilang bawasan yung BBL dahil yan ang hope ng Bangsamoro. Natapos ang termino ni dating Pangulong Benigno Aquino III pero bigo pa rin ang kanyang administrasyon dahil hindi na ipasa ng 16th Congress ang Bangsamoro Basic Law sa kabila ng kanyang pangako at napakataas na ekspektasyon ng mga Moro at Pilipino sa kanyang liderato. Naupo sa katungkulan ang bagong Pangulo ng bansa noong Hunyo 2016 si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Pangulong Duterte ay maraming beses na niyang sinabi sa kanyang mga talumpati na ito na ang panahon upang mahinto na ang matagal nang hindi makatarungang pagtrato sa mga Bangsamoro ng mga naunang namuno sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbigay sa kanilang karapatang magkaroon ng gobyerno na tutugon at naaayon sa kanilang kultura at rehiyon. Pagamat medyo matagal na panahon din ang hinintay ng mga Moro sa pag-usad ng gobyerno ng Pilipinas at MILF peace process dahil hindi pa rin naipalabas ng Duterte administration
ang panibagong executive order para mabuo ang bagong pinalawak ng Bangsamoro Transition Commission o BTC. Dahil dito, nagkaisa sa isang pananaw ang LBO na kailangan talaga na magsagawa ng Second Bangsamoro Leaders Peace Summit upang makabuo ng isang nagkakaisa at lehitimong hakbang upang mabigyan ng solusyon ang kinakaharap ng mga suliranin sa isyu ng mga usaping pangkapayapaan ng gobyerno, MILF at MNLF. At dito na nagkita-kita ang mga Bangsamoro leaders upang masusing pag-usapan sa pamamagitan ng plenaryo ng Peace Summit na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, lungsod ng Cotabato nitong Oktubre 30, taong 2016. Mahigit 400 leaders ang lumahok na nanggaling sa iba't ibang lugar tulad ng Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga City, Lanao, Sultan Kudarat Province, General Santos City, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, Maguindanao, Bukidnon, Davao at Manila. At ito ang kanilang panawagan. Talking about unification. And yesterday he told Mamagistay Satano, I don't want nobody to be left alone. So, in my capacity as a professional and also a mother who wanted to see my son na mabuhay siya sa isang mapayapa na matahimik at maunlad na Mindanao. And in the absence of peace, sila ay labis na sumusuporta sa pamahalaang Duterte at ng Moro Revolusyonaryong Organisasyon para sa pinal na solusyon sa problema ng sambayanang Bangsamoro sa Mindanao. At sila ay nananawagan sa pamahalaan ni Duterte at Moro Revolusyonaryong Grupo. Ipatupad nila ang mga napirmahang kasunduan at itatag ang gobyernong Bangsamoro bago ang federalismo. The passage of the BBL before the federalism form of government, that is one. Please make your proposal now. So for me, foremost, the passage of an enabling law that is in accordance with the comprehensive agreement for the Bangsamoro must come first before federalism. Thank you very much. So I am a Christian and I consider myself a Bangsamoro. That's why I am here. Sila ay nananawagan sa Supreme Court ng Pilipinas na magkaroon na ng desisyon hango sa petisyong isinampa laban sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Ito po ay bunga ng usaping pangkapayapaan na more than 17 years na pag-usap-usap na kung saan ay naantala pa rin dahil po sa issue na unconstitutionality ng Bangsamoro Basic Law. Kaya po doon po sa aking resolution po, ako po ay nagpasa ng resolution po na address po sa Congress of the Philippines, sa Supreme Court, na kung saan ay magbigay sila ng desisyon may hinggil po sa napipinding na petition po ng Philippine Constitutional Association. Sila ay nananawagan din sa lahat ng iba pang Moro, armadong grupo na makiisa sa kanilang ginagawang mapayapang pamamaraan sa pagresolba sa problema ng Bangsamoro. Sila ay nananawagan din sa gobyerno na pagtuunan ng pansin ang problemang kahirapan ng pamumuhay ng Bangsamoro at siguraduhin ang seguridad ng nakakaraming sibilyan habang hinahabol ng otoridad ang mga masasamang elemento ng lipunan. Sila ay nananawagan din sa lahat ng mga Pilipinong political leader ng simbahan at iba pang grupo na magsuporta sa implementasyon ng mga kasunduan. Maging ang mga leader mula sa gobyerno ay sumusuporta din, kabilang si Cotabato City Mayor Attorney Cynthia Gianni Sayadi na nagbigay ng mensahe na sumentro sa pagkakaisa. Irregardless of whether ano yung tribe mo, magkaisa tayo. Because ang problem talaga natin is peace. Mamaya magsasalita ako and I will be emphasizing sa kahalagahan ng pagkakaisa when it comes to peace. No? We always talk about peace. Every leader, every Moro leader talks about peace. And when you say, kailangan nating magkaisa, you have to set aside personal interest for the benefit of the many. And that is for the benefit of the Bangsamoro.
kasama ni Undersecretary Attorney Ranibay Dilanggalin ng Department of Agriculture ay nagpaabot na rin ng pagsuporta sa kinalabasan ng summit. Nangako ang opisyal na siya mismo ang magpapadala sa naturang kahilingan ng LBO kay Pangulong Duterte at personal niya itong ipaparating sa for the Pangulo. establishment of Bangsamoro government, which I personally believe and optimistic that it will be approved by the Congress soon. Because this has been the promise of our President during his campaign, that really he is going to give us the BBL prior to the federal form of government. In fact, sabi nga niya, ang BBL would be the template of the federal form of government, na pwede naman natin siyang kulitin. In fact, I can vouch for you, yung ating resolution, we have adopted. I can initiate the same to be handed over to our beloved President. Ang gobernador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Governor Mujib Hataman at Governor Dato Pax Manguda Dato ng Sultan Kudarat Province, nagpaabot naman ng paumanhin dahil hindi sila nakadalo dahil sa kanilang mahalagang transaksyon. Hindi rin pinalampas ng pinuno ng Moro National Liberation Front o MNLF at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nagpadala ng mensahe sa summit na ito. Ayon kay Dato Abdul Nasir B. Sultan Ismail ng MNLF, pinapaabot ni Founding Chairman Nur Miswari sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff na sila ay sumusuporta sa iisang Bangsamoro para sa kapayapaan. Nagpadala na rin ng suporta ang liderato ng MILF na pinamumunuan ni Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa pamamagitan ng 4 pahinang sulat na binasa ng MILF Head of Secretariat Attorney Muhammad Amin. Tinawag ng leader na excellent undertaking ang ginawa ng LBO sa pagpupulong sa mga Bangsamoro leaders at umaasa na mas marami pang katulad na gawain ang LBO sa mga susunod na pagkakataon na magdudulot ng pagkakaunawaan, kapatiran at pagkakaisa ng mga Bangsamoro. It is our assurance that we will continue to struggle and support whatever efforts to unify and consolidate the Bangsamoro people and other stakeholders in the Bangsamoro for the common good and towards the achievement of the aspiration of the Bangsamoro for their right to self-determination. This summit, organized by the League of Bangsamoro Organizations, is indeed one excellent undertaking. I am personally hopeful that more activities of similar nature and objective will be made in the future so that we can foster understanding, brotherhood, and solidarity among the Bangsamoro people. Sa termino ni Pangulong Duterte ay umaasa ang mga Moro na maisakatuparan na ang lahat ng kasunduang nalagdaan tulad ng 1976 Tripoli Agreement, 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front, ang 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB at ang 2014 Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB at iba pang mararating na kasunduan ng MILF at pamahalaan.